Good morning everyone. So magandang umaga naman sa inyo lahat. So ngayon, it's another day of my bonsai journey part 3. So before we proceed to my bonsai, gusto ko share sa inyo yung binili naming incubator. May isa na namimisa. Tapos may yung malaki na itlog is nag-crack. Hopefully mag-prosper ito. Tapos maraming mapisa na itlog. Nagpiyak-piyak na yung sisew. So punta na tayo doon sa aking garden para sisew. Ang lililinisin ko ngayon is may Bangko Carachotsi bonsai material. So ang i-share ko sa inyo kung paano magpaliit or magpalabong or magpaliit ng ating bonsai material ng Bangko Carachotsi. So may marami pa akong mga bonsai material dito katulad ng red ficus. Then may nakatago is bugtai. So magsimula na ako maglinis dito tapos ititrim ko itong mga Bangko Carachotsi ko. So nandito na tayo sa aking Bangko Carachotsi na bonsai materials. So ang kailangan lang natin is sa akin lang ito is yung ginagawa ko kasi wala akong pang sale, sealant o pang gamot tawag yung tambal sa mud. So ang ginagamit ko is siyempre cutter, lighter, tsaka kandila. So magsimula tayo. So itong mga Bangko Carachotsi ko nga bonsai materials is matanggal na ito. So this is around mga mga 50 pieces. Tapos may maraming namatay. So kaya nagkaganito. So minsan hindi mabubuan. So ganito. So yung paikot-ikot ako kanina, nakita ko ito. So ang gagawin ko lang dito is puputulin, tapon na yan. So this is ordinary Bangko Carachotsi, kaya lagi ko itong pinututol kasi preparation para mag-grab ako yung ibang kulay, yung mga galing sa Thailand. Although this is from Thailand but it is a local. So yun na, naputol ko na. So after ko maputol ito, lagyan ko ng kandila. Sana walang hangin dito para di mapalong. Kaya maghangin, hasol. So wala akong pang tambal sa sugat. So dry. Tapos patuluan na akong kandila. Nagkataon pa ngayon nga it is a rainy day. Kaya there's a possibility na dili madunot usahay. So may kandila na yan. Ito namang iba. So may mga malaki na dito ng kaunti. Tapos is ganito yung ginagawa ko para pag manatiling pandak ang natin Carachotsi bonsai materials like this one. So dalawa na yung salingsing. So may maliit na salingsing. So ginaganyan ko ito para dumadami yung salingsing niya. Tapos maiksi lang siya. Yung mabara ba. So putulin natin yan. Tapos lagyan na yung sugat, patuluan o kandila. So pag mabasa ito ng tubig, hindi malata, maraten. So just hope na hindi magulan ngayon kasi pag magulan ngayon, there's a possibility nga na siya, malata. Ilan ang salingsing? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5 na. So pag pinutol ko pa ito dito, lalabas naman ito siya ng ibang salingsing. So dumadami. So mas lami siya lang tawon. So since wala akong pangpunas, kamay lang ipupunas ko para pag lagay sa kandila ma-sealed yung sugat niya. So itong ginagawa ko is ito old style. Supposed to be may ako yung para sa punggos na sealant. May mabibili yan sa mga agribit o yung mga nagbibinta ng mga. So itong ginagawa ko rin is
lang ito, just sharing lang po kung paano magpaiksi ng ating Bangkok Karachuchi Bonsai Materials. So natapos na ako sa paglagay ng kandila nitong aking bonsai materials na Bangkok Karachuchi at na triman ko na. So isali ko na lang itong, kasi nandito naman ako sa area na ito, isali ko na lang itong di man naibot, itong ano ko, red ficus, bugat lang. May kalasangan diri. So gawin ko is linilisan ko na lang muna ito, taka isali ko rin yung bugtae sa likod. So kuha muna ako ng gunting saka turntable. So nandito na ako. Siyempre dala din ako ng upuan kasi ang tangkad man. Lagay ko ito sa turntable. So itong pag-share ko is instead na itong itong Bangkok Karachuchi, nasali tuloy itong hindi kasama sa filming. So just sharing lang po itong ginagawa ko. Daming mga, kasi mahilig tayo sa bonsai, pati sa manok. So ang daming dito, mga materials sa paligid ng aming bahay, kahit ano-ano na lang, basta sa tingin ko nga pwede gawing bonsai, gawin kong bonsai. So ito is lang. Maganda pa itong materials kasi pinabayaan ko tapos hindi kinakain ng mga insekto yung punuan ba. So wala siya nalata. So since nandito naman ako, ang gawin ko to i-depulate ko ito. So mag-start na ako mag-depulate. So, natapos ko na naupawan itong aking red ficus bonsai materials. So, ibalik ko na lang siya dito tapos hindi ko na lang isali yung iba dyan kasi mataas na niya akong video tapos wala na akong pang part 4 for my daily bonsai routine dito sa aking maliit na bonsai garden dito sa aming paligid, sa aming bahay. So, for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about my karachuching tinitriman ko, tapos itong namang Bangkok ito namang red ficus na isinali ko na lang. So ito niyang itsura niya, dako-dako siya punuan, tapos may mga ugat dito. Hindi ko lang mapalapit yung camera kasi try ko na lang mapalapit after this. So ito na ang itsura niya, tapos this is ang ginawa ko nito is puro hila-hila lang, like what I'm doing is bira na po na ako pababa. So maganda sana ito pag maiksi pa ito, hindi man pwede na kaya na may mga sanga. So gawin dito or gawin ko dito, if ever ipa-iksi ko ito is back to zero. So sayang naman dito, nakadaghan na kayo ugat-ugat ba. So padakon na lang may punuan, then triman ra sige. So basta balang araw maging maganda ito. So for this morning, ito lang sa share ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye.